Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers saan mang dako ng mundo. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao, at kasama natin ngayong gabi ang naka-fink. Yes. Ikaw naman Think. parang kakulay mo yung damit. Oo nga. It's beds. Beige. Yeah, Kasi it's maputi the ka beige. kasi, kaya nagbe-blend. Oo, ako ay beds at nude color yan. Nude. Sexy. Yan, sexy. At Yeah. syempre, naka-fink ang ating partner na magbibigay ng makulay na payo para sa inyong lahat. Walang iba kundi si Attorney PG Galang. Good evening, Ay, Attorney. good evening. Hello po sa mga nanonood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Sana ay okay inyong dinner. Diba? Anong masarap na dinner? Oo nga, hindi pa tayo kumakain. Kumain ako eh. Talaga, kumain ka na. Tama na. Nang iisa ka eh. Di ba? Di ka nag-aya. I-F ako. I-F. I-F. Oo, dapat before 6 you eat already like that. Ganon. So, tapla na. Hindi ka na. Hindi na ako kakain. Ay, gano'n. Ang IF po is intermittent fasting sa mga hindi Ayan. nakakaalam. Ayan. Dahil yan ay pinakamabilis na paraan para kayo'y pumayat. Ay, hindi naman. Para maging healthy. Magpakagutom Actually, ka. sabi nila fasting is healthy, Yung, It is very healthy Yes, for no. your sugar, for your high blood. Yan. Kaya may diabetes. Kung may diabetes ka. May diabetes. Tandaan ninyo, ang aming pamilya ay may sugar plantation. Ay, gano'n. Meron kayong lahi ng diabetes. Ang tatay ko. Diabetic. Kaya kailangan hinay-hinay tayo sa pagkain. Speaking of pagkain, dahil kayo'y kumakain na, okay, sige, good. Tinakot natin. Habang kumakain, diabetes ang pinag-uusapan Oo nga, natin. diba? Hindi, kung may sugar yan, sige lang, di ba? Oo. Ano nga? Life is long. Life is short. Diba? Anyway, sa mga gustong tumawag sa amin, kung may mga problema kayo legal, at kahit na hindi legal, ay pwede kayo tumawag. Ang Globe namin is 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Messenger. Ayan. Kaya sinabi ni attorney na kahit hindi legal, kasi ang daming tumatanong dito ng tungkol sa love life. Oo nga. Nakakatuwa naman. Oo, Diba? diba? Actually, hindi nakakatuwa kasi iba problema eh. Oo nga, problemang love life. Diba? Diba? Ay, Okay. Ayan. So, eto na. Eto na ang ating first quest. Ready ka na ba? Ready. First question. Sabi nga natin kanina, love life. Oo nga. Minsan kasi may mga love life na itinatanong sa atin dito, Oo. di ba? Oo. Nasasagot mo naman. Kung tama ang payo ko, ha? Minsan kasi harsh ako pag Hindi, sa love alam mo life. sa totoo lang, ang totoong may problema, nasa kanya naman talaga ang solusyon eh. Kalay ko, Diba? naalala ko sa isang episode natin ng problema, ang sagot ko, may legal, at saka yung isa hindi naman talaga legal ang... Kala ko may solusyon. legal, may illegal. Hindi naman talaga makasagot ang batas ang problema mo, Hindi, kundi emosyon. Totoo yan. Sige. Kaya naman hindi lahat ng oras, sinasabi mo lagi yan, hindi lahat ng oras ang solusyon ay legal. Kaso. Yes. O kaya kaso. Correct. Sige. Ito na po ang ating first question, si JM. Siya ay 34 years old ng Quezon City. Magandang araw po, attorney. May concern po ako tungkol sa transfer ng corporate shares ng yumao kong tita na walang last will at walang anak. Ang shares po ay nasa family corporation na itinatagpa noong 1970s. At ang tito niya ang asawa ng possible heir. Ano? Ano daw? At ang tito niya, Tito ng tito. tito niya, ang asawa ang asawa. Ano daw? Ang tito niya ang asawa. Ano daw? Possibly. Sige. Sige, May tingnan intent natin. po ang family na ipatransfer. Ang shares sa aming magkakapatid. Okay. Kasi walang anak. Walang Ang anak ang eh. tita Walang niya. asawa, walang anak. Okay. At wala namang pong explicit provision sa bylaws tungkol sa succession ng shares kapag walang heirs. Nakausap na rin po namin ang lawyer at nakapag-process na ng requirements tulad ng publication at e-car. Okay. At nais na lang po namin i-finalize ang stock transfer sa corporation. Nais ko po sanang malaman kung legally valid po na i-transfer ang shares sa amin o kailangan pa bang dumaan sa estate siguro to. Succession at consent ng board or estate proceedings. Magandang tanong to ha. Oo nga eh. Sige, go ahead, attorney.
nakakuha na sila ng e-car. So, ibig sabihin dyan is yung certificate authorizing registration. So, ibig sabihin, binayaran na nila yung ang mga necessary na transfers para mailipat sa kanila. Ang tanong ko is, paano nailipat sa inyo? Kasi kung anong mode of transfer ang nangyari dyan. Kasi ang e-car is just a certificate authorizing registration. Kasi ang BIR ang nag-aano niya na, ang nag-i-issue niyan, it's just saying that you have already paid the proper taxes for it to be transferred to you. Now, pag ganyan, someone dies intestate, meaning, and without heirs, or without, Yes. at tawag dyan, in law ha, ito, magiging technical ako, without issue Oh. and intestate. Pag without issue, hindi ibig sabihin issue na problema. Issue means anak. Without issue. Ang issue, ang tawag ko doon, When you anak. say Okay. someone with Without issue is walang anak. Walang anak. Okay. So walang nag-issue from him. Usually umaakyat. 'Di ba? Kung meron silang kung wala So, kung kang walang anak, anak, ang mga magulang mo, definitely may aakyat magulang ka. siya. It goes down, Oo. and then if wala, it goes up. Okay. Then if it walang goes up, it goes sideways. When you say sideways, those are the Yung mga siblings. kapatid, yung mga kapatid. Ngayon, tita niya, 'di ba? So walang anak, I would suppose na wala Wala na ring ring mga magulang, baka patay na. Oo. So it goes to the mga The kapatid. kapatid. Oo, tapos noon, Baka may patay na rin na kapatid, so So, napunta sa pamangkin. hindi ko masagot ang tanong mo kung valid ba yung transfer na yan, not knowing kung sino pa yung nabubuhay. 'Di ba? But, maghanda kayo na baka tanungin yan ng corporate secretary. Correct. Kasi nag-iingat rin ang corporate secretary at ng board for transfer of shares if it is not in accordance with law. So, kung if it is a valid transfer, kung sinunod nyo ang laws of succession, then you have no problem. Siguro the best way, dahil ito ay succession at ito ay mana, Meron ka namang lawyer may na... lawyers dapat na So tumitingin. I would like to assume that the lawyer that handled the e-car is alam niya kung ano yung ginagawa Correct. niya. Baka at nagva-validate lang siya. nagva-validate Oo. siya. But I do not want to go against kung meron ng valid na opinion ng yung lawyer at hinire mo na yan, trust that it is in accordance with law. Yes, kasi hindi naman pwedeng, kasi syempre hindi mo nakikita. Hindi ko nakikita. Ay nakikita nung lawyer nyo na Oo, gumagawa. oo. Baka may nakikita siyang hindi mo nakikita. Basta alam ko, pag ikay nakakuha ng e-card, kasi electronic certificate authorizing, yung e-lang is ibig sabihin nakuha nila online. Certificate authorizing registration is an document emanating from the Bureau of Internal Revenue or which signifies that you have already paid the appropriate taxes for that particular transaction of transfer. Okay. And you can now transfer. Okay, good. Okay, Okay. so, ayan ha. Siguro best way is pakinggan mo rin yung lawyers mo. Pero kanina ang ganda ng pagkaka-explain niya ng succession ni Attorney PG. Baba, akyat, and then side. Good luck sa inyo. Pero tama, mga ganyan kasi kailangan talaga. At saka, lawyer. kung korporasyon niya na medyo Yes. malaki-laki, they know that and they will ask for appropriate proof. Correct. Okay. O, eto na ha. Si Dana ay 33 years old ng Las Piñas City. May deed of absolute sale kami na pirmado na 5 years ago pero hindi agad na notarized. Ang problema, pumanaw na ang seller. Ay, okay. Bago pa ito mapanotaryo, gusto naming malaman kung pwede pa bang ituloy ang notarization ngayon, lalo na't may pirma naman ng asawa bilang marital consent sa deed. Kailangan ba munang dumaan pa sa extrajudicial settlement of estate bago maayos ang transfer ng property? Ano po ang magiging legal effect nito kung deceased na ang seller bago ma-notarize ang dokumento? Ay, magandang tanong to. OMG! Kasi ang rule is that if I would assume na ito ay real estate, extrajudicial, deed of absolute sale, assuming it is a deed of absolute sale of real property, meaning lupa, bahay, ganyan. Oo. Okay, the general rule is if to be enforceable, o nasa statute of contract, ano yan, na a real contract yan, it has to be notarized to be effective against the So entire pag world. walang notary, hindi siya... Effective against the whole, but,
it is still effective between the parties. Okay. Ang problema, 'di ba, kasi effective against the entire world, but is it still valid between the parties? Yes. Oo. 'Di ba? Pero ang problema is that paano maililipat yan dahil ang reckoning ng BIR is yung time ng pagpirma and the time of notarization. 'Di ba? Pero ito, what if pwede pa ba siyang manotaryo? Pwede pa yung manotaryo but only as to the signatures of those alive. Oh. Diba? Nako, OMG. So, papipirmahan niya ulit. Pero kasi wala na kasi yung talagang seller eh. So, pwede yung manotaryo. Kasi ang sasabihin ng manotaryo, itong mga taong to humarap sa akin at pinirmahan nila itong dokumento ng maluwag at of their own free will. At sila talaga to. Ito yung mga IDs. Paano yung namatay? Hindi na, kasi patay na siya. Kasi humaharap ka nga sa notaryo eh. Meron naman kasing, can it still be enforced? Yes. Kasi how to enforce it? To enforce it, kung wala against the world, kung wala notarization, hindi siya may enforce unless there is partial fulfillment or partial execution of the contract. Ngayon, yung binili nyo bang property, tinirhan nyo na? 'Di ba? Nung binili nyo ba ito dun sa seller, ay pinatayuan nyo na ng bahay? At did you exercise possession over it? Pag ganyan, then it can be considered na okay na yan, na sa inyo na yan. Ang problema nyo na lang ay ang taxes. Okay, ganito. Oo. Tamang-tama lahat ng sinabi sa iyo. So, pakinggan yung sinabi ni Attorney PG. Pero the best, siguro kumuha na rin sila ng lawyer, ano? Oo, para maayos Para yung taxes maayos. niyan. Oo, Okay. correct. Kasi ganun din naman eh. Lawyers din naman na mag-aayos ng mga ganyan. Yes, oo. Kasi kaya kayo sa mga bumibili po ng real estate, naiintindihan ko yung iba, nagpipirmahan muna tapos hindi muna pa manonotaryo. Bakit? Kasi hindi pa sila handang magbayad ng capital gains. Yun nga. So, naghihintay sila ng panahon na nakaipon na sila or gagamitin nila yung buong pera para para may gagawin sila, tapos saka na nila ibabayaran ng capital gains. Correct. Kaso, Kasi yun na. ang normally na nagsho-shoulder ng capital gains ay yung nagbenta. Sila yung may pera eh. Correct. 'Di ba? Pero ito ang nagiging problema, paano kung nakimatayan na hindi niyo na Correct. ang laki ng penalty niyan. Okay. Anyway, eto na. Si Bianca naman ay 32 years old ng Antipolo City. Nagkaroon kami ng civil wedding through a solemnizing officer at pareho kaming Katoliko. During the process, sinabi raw sa amin na kailangan isa sa amin ay i-declare bilang Christian sa record dahil baka maging invalid daw ang kasal kung parehong Catholic ang ilalagay. Niloloko kayo Ha? Kahit Kailan pa? Kailan pa nangyari yun? Oo. Ngayon, nabalak na naming magpaanal. Iniisip namin kung may epekto ba yung legal na maling deklarasyon ng religion sa validity ng aming kasal. Hello? Hindi. Oo. Maari ba itong maging ground para mapawalang bisa ang marriage at paano pa usually hinahandle sa korte ang ganitong sitwasyon? Ano ba yan? Ang sinasabi ko ngayon sa inyo ay walang kinalaman yun. Yung relihiyon. Yung relihiyon. Kahit nga wala kayong relihiyon. Di ba? Tama. Kasi it's a civil wedding. Ngayon, yung civil wedding, baka yung solemnizing officer pa. Oo nga. Pero mukhang civil wedding, so it's between, usually sa korte yan. Judge, mayor, yun Ang tanong, minsan kasi si mayor, nagpapakasal lang, pero hindi siya ang humaharap. Pwede ba yung ganon? Pwede yun. That's a ground for annulment. Yun. Tingnan mo muna Kasi kung yung solemnizing officer mo or yung officiating mo Kasi to be a valid marriage is sa ating batas kasi man and woman of legal age consent before a solemnizing officer. Valid solemnizing officer. Sino-sino Hindi ba ang mga sinasabing, valid na solemnizing officer? pwedeng simbahan of kung pare, kung Pastor. if you're of the same religion, Oo. nagpapayag yung pari na iba, kasal kayo. Kahit ngayon, ang Catholic Ay, Church, teka muna, wait a kahit hindi minute. kayo pareho Katoliko, basta isa sa inyo Katoliko, kinakasal kayo. I have a question. Pero ngayon, parang nire-require, di ba? I have a question. Kasi even the priest and pastors, they have this they have this license. Oh, lisensyado sila. Paano kung hindi lisensyado yung example yung pastor? Hindi, doesn't matter. As long as it's a solemnizing officer, same the religion, pumayag kayo.
Okay. Pero yung kunyari kasalang bayan, example lang kasalang bayan, ang nagkasal kasi busy si Mayor umalis si Mayor. Ito muna ang paano natin. Hindi, dapat si Mayor. Paano nga kung ganun? So, pwedeng ipaanal yun. Pwedeng ipaanal nyo. Kasi the solemnizing officer is not authorized to conduct the marriage. Ayan. O, Eh, yan, pero ha? ito yan Pero ito, hindi naman yun ang tanong niya Magkaiba sila ng reliyon. In a Kaya nga. civil ceremony. Pero hindi talaga, wala talagang ganon, friend. Walang ganon. Wala'y Walang ganon. ganyan. Sorry. So, hindi ganon sige. kadali. Okay. Okay, Susunod. sige. Eto na. Si Jules ng Cavite City, 27 years old. Magandang araw po. May concern po ako tungkol sa isang bahay na pag may-ari ng aking ama na pumanaw last year. Bago pa siya namatay, pinirmahan pinapirma umano siya ng kanyang kapatid sa isang deed of sale kahit siya ay bedridden at may dementia dahil sa stroke. Kawawa At naman. ginagamit pa ang kanyang thumb mark bilang pirma. Ako po ang only child at naroon ako nung nangyari ito. Ngunit dahil sa takot ay napilitan din akong pumirma bilang witness kahit ayaw ko po talaga. Ngayon po ay nawalan ako ng tirahan at nais ko po sanang malaman kung may legal akong hakbang para questionin o mapawalang bisa ang bentahan ng bahay. Nais ko po sanang malaman kung may laban po ba ako na ma-recover ang property. Ang tanong ko, Yes, actually, may laban siya. ilang taon na siya? Ano nga? 27, nagbebentahan sila ng bahay, so ibig sabihin nagbayad niya yung kapatid. Binayaran na rin siya. Tapos nandudun siya as kasama. Tapos maghahabol siya. Ano yun? Assuming assuming na may bayad, kahit na may bayad yan, Bentahan kahit na may bayad yan, pwede yang ma-question dahil that's called a voidable contract. It is assumed, it's not a void contract, but a voidable contract. Wherein it was the consent of one party was obtained, wherein one party does not have the legal capacity Yeah. to give consent. Pero what if that legal heir is also present during that time? And he was present. And he was present that time. Pero hindi naman siya nagbibigay ng consent Pero kung ginawa niya yon as That supposedly... does not make the contract legal just because he was present. Ganon. Because the contract is between the seller and the buyer. And if it's voidable, because if you can allege that the buyer had no legal capacity or understanding that he was disposing, kung kailangan niyang patunayan na yung tatay niya ay may dementia at that time, na hindi naiintindihan. Paano kung binayaran at napunta sa kanya yung pera? Well, it's just a matter of sulian. The estate will just, if there was payment, di ba, then isusoli lang. Kasi there's no unjust enrichment. Okay. Kasi hindi naman pwede na porket kung may nagkabayaran nga naman. Pero kung ganyan na nangyari, I have a feeling walang bayaran yan. I have a feeling. Sige. Sana wala nga Pero kung talagang bayaran. meron, kailangan magsuoli. Pero alam mo yun, sorry nagtatanong lang po nandudun ka, alam mo may dementia ang tatay mo. Sabi naman niya, natatakot raw siya. Kasi siyempre, alam mo, iba yung what? usapan ng mga tito-tita mo yun Pero ngayon na parang ngayon nawala na siya ng parang Pero nung nawalan siya ng tirahan, saka lang siya nagsalita. Oo, mga ganon. Parang wait a minute, kaping mainit, I can diba? only say na it's voidable. Kasi it doesn't matter that you were there. 'Di ba? Kasi it's between the seller and the buyer And one of the Pero parties. talagang bawal yun, yung pinapipirma mo, may dementia, hello. Pero to void that contract, na yumao na yung tatay niya, it's the estate who will file that case against the and they will have to prove the diminished capacity na hindi naiintindihan yung tatay. Okay. Ito naman, si Jomar, 29 years old ng Caloocan City. Ask ko lang po, kung pinayagan ba ang pinapayagan ba ang election campaign material sa government housing projects o condo type na pabahay. Halimbawa, pwede po bang maglagay ng campaign posters or tarpaulin sa labas ng sariling unit ko kung may consent naman ng owner? Paano naman po kung common areas gaya ng hallway, stairs, lobby ng pabahay? At kung sakaling allowed, kailangan po ba ng approval o permit mula sa admin or homeowners association bago
bago maglagay ng campaign materials? Ay, very, very, very good question ito. You know why? Kasi malapit na naman ang eleksyon. Yes. So, Next year, ano na? Filing. kung 2027. sabihin na natin, pabahay nga siya ng gobyerno. O edi merong, syempre, baka nandyan si Mayor, ilagay niya yung mukha niya doon sa bahay namin. O sa pwede ba yun? Government housing projects, absolutely prohibited. Wag kayo. Ne? Oo, kahit nasabihin mo na ikaw ang may-ari, pero ano yan, kung government housing project yan, Bawal. Under COMELEC, under election law, it's prohibited. So kahit na anong klaseng vote ganito, vote Kahit ganyan, anong the vote, homeowners bawal association, yan. If it is a government housing project, then it is prohibited. Now, if it is a private condominium, You have to ask permission from, if it is for, it's pinto ng unit mo, oo, pwede yun kasi you own the space. Okay, diba? pero- sa common areas are owned by the condominium corporation or the HOA. The HOA, so you have to ask permission. Kasi yun the homeowners, if you're a condo owner or unit, you only own your unit, di ba? That's where the share that's attached to your unit. But Okay. for the common areas, it is the condo corporation or the condo administrator or the condo association who has control over the common areas. Okay, eto na. Si Rhea naman, 35 short lang daw ha. May tanong si May Direk, tanong paano si raw Direk. sa UP? Paano sa UP government? May mga designated kasi na areas, even in government, unless the government designates certain areas as freedom. Eskwelahan ito, di ba? Yes, actually. Hindi ba feeling ko- dapat bawal? Hindi, but the UP has its own charter UP has its own charter and it's governed by that charter. And if there is some areas wherein freedom of expression, di ba? Meron mga areas na dito sa UP na pwedeng magpaskil ng mga Really? at kung papaalam kayo sa COMELEC na. So magpapaalam. Yun ang key Kasi doon. gobyerno Gobyerno. Okay, sige. Ito naman, short only. Yun ang Yeah, tanong, oo. short only. Hindi, joke lang. Si Rhea, 35 years old, Pasig City. May existing arrears ako sa housing loan ko at nakipag-ugnayan sa akin ng isang collection agency para ibigay ang breakdown nito. Pero sa halip na details ng account ko, mali ang naisend sa akin at ibang borrower's personal loan information ang natanggap ko. Kasama ang account numbers at arrears details nila. Sinabi ng agency na galing daw ito sa loan provider at mistake lang. Pero nang i-report ko ito at hilingin na ma-inform at ang naapektuhang borrower, wala na silang maibigay na proof at bigla na lang hindi sila sumagot. Nag-aalala ako dahil mukhang data privacy breach ito at walang malinaw na accountability mula sa kanila. Pwede ba ako mag-file ng formal complaint sa National Privacy Commission tungkol dito? Pero siya ay may utang. Oo nga. Well, actually, yes. Nakakaloka, sige. You can file, you can inform the National Privacy Commission of this. Kasi delikado yan Alam mo, Ay, totoo naman yan. Hindi yan parang frivolous na gagawin niya. Kasi baka mamaya may mangyari doon sa information na baka hindi lang siya yung nakatanggap ng maling impormasyon at merong nakatanggap ng iba at nagamit yung impormasyon True. ng iba sa katiwalian or sa katiwalian at nagkaroon ng danyo. So, mabubuti nang magsabi siya na, uy, natanggap ko to at ako'y nag-aalala. Yeah. So, tama lang. Na Hindi mag-file siya. Na i-inform niya ang National Privacy Commission of this breach. It is a breach. And hindi siya sayang ang panahon mo para magsabi. Kasi Okay. it also protects you. There you go. Kasi if it happens sa merong katiwalian na mangyari doon sa information na at least hindi ikaw ang masisisi. Alright. Okay. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana lahat po tayo ay natuto kahit paano ay nagkaroon ng knowledge pagdating sa batas. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Hi to Papa Jimmy, Mama Training, and Babe Mac Castro. Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye everyone!